Nagsisimula ang pelikula sa isang top secret na paaralan na pinapatakbo ng gobyerno na tinatawag na Prescott, na nagsasanay ng mga batang babaeng ulila para maging mga operatiba. Si Hardman ang pinuno ng Prescott at tinuturuan niya ang mga batang babaeng ito na pumatay. Mayroon siyang number 1 na panuntunan, walang attachment, dahil itinuturing itong kahinaan. Binibigyan ng mga numero ang mga batang babae at binibigyan sila ng matinding pagsasanay. Wala silang karanasan sa totoong mundo at natututo lang silang lumaban at pumatay. Ang number 83 ang pinakamagaling sa kanila, pero hindi siya kumbinsido sa walang katiyakan. Lagi siyang nagkaroon ng pagkamausisa sa labas ng mundo. Naunahan niya ang lahat sa klase at siya ang unang naka-activate para sa mga assignments. Hindi ito nagustuhan ng number 84, na palaging nagseselos sa kanya. Sa isa pang eksena, nasa tren si number 83 para sa isang misyon na kunin ang isang mahalagang malita. Nagtagumpay siya sa paggawa nito. Kinabukasan, sa isa pang misyon, napansin niya ang isang grupo ng mga tao na nagpa-party at nagsimulang ma-curious tungkol dito. Nagsimulang mang-alap ng impormasyon ang number 83 tungkol sa kung ano ang pakiramdam ng magkaroon ng normal na karanasan bilang isang teenager. Nanood siya ng mga pelikula at palabas sa telebisyon tulad ng Mean Girls, Beverly Hills, at mga magazine bilang sanggunian at nabighani siya sa pamumuhay na iyon. Sa susunod na eksena, ipinakilala ni Hardman ang isang arms dealer, si Victoria Knox, na nagpapanggap sa Chechnya, at inatasan si number 83 na dakpin siya. Ipinakita ni number 84 ang kanyang pagkadismaya, sinabing dapat sana sa kanya ang assignment na iyon. Agad na tinanggihan siya ni Hardman, sinabing bitim lang siya. Na-frustrate siya at naramdaman niyang naiwan na naman siya. Sa panahon ng operasyon, nakaharap nila Knox at ang kanyang team ang tatlong nakamaskarang tao. Sa kanyang pagkagulat, ang isa sa kanila ay ang number 83. Nagkaroon ng labanan ang dalawa. Sa gitna ng labanan, nagawa ni number 83 na kumapit sa kanya at naitulak sa isang papalapit na eroplano na sinasakyan ni Hardman. Nang makarating sila sa sapat na taas, ibinagsak ni number 83 ang sarili sa isang ilog habang dinakip ng ibang mga ahente si Knox. Patuloy nilang sinusubukan na makipag-ugnayan sa kanya, pero nagpasya siyang tumakbo at magkaroon ng normal na buhay na matagal na niyang pinapangarap. Nang hindi nila makita ang bakas ni number 83, idineklara siyang nawawala. Nagtago si number 83 para simulan ang kanyang bagong buhay bilang isang ordinaryong teenager. Pinangalanan niyang Megan Walsh ang kanyang sarili at nagsimulang maghanap ng pamilyang kokopkop sa kanya bilang isang foreign exchange student. Natagpuan niya ang pamilyang Larson sa Newton, USA. May 3 miyembro ang pamilyang Larson, si Mrs. Larson at ang kanyang mga anak na sina Liz at Parker. Agad nagustuhan ni Parker si Megan, pero tila malamig at malayo si Liz sa kanya. Nang maglaon, habang kumakain sila ng hapunan, nalaman niya na kamakailan lang ay naghiwalay sina Mrs. Larson at ang kanyang asawa. Nagpakilala sila sa isa't isa at nagkakilala. Sinabi ni Parker kay number 83 na gusto niyang maging ninja. Ikinwento niya sa pamilya kung gaano siya kasabik na pumasok sa high school at maranasan ang mga normal na bagay tulad ng pagsakay sa bus. Naisip ni Liz na nakakatawa at kakaiba ang excitement niya sa bus. Sa kanyang unang araw sa paaralan, pumili si Megan ng damit para sa paaralan at agad siyang pinagtawanan. Nahiya si Liz at binigyan siya ng bagong damit para isuot. Sinabi niya kay Megan na huwag niyang mas lalong pasamain ang karanasan sa high school kaysa sa dati. Sa panahon ng assembly, binati ng punong guro ng paaralan ang mga mag-aaral. Habang hinihintay ni number 83 ang kanyang pagkakataon para ipakilala sa assembly, nakilala niya sa backstage ang isang Greek na lalaki na nagngangalang Roger. Parang agad siyang nagkagusto kay Megan. Tinawag ng punong guro si Megan sa entablado. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Megan Walsh mula sa Regina, Canada, pero binigkas niya ito na parang tugmasa, vagina. Tumawa ang lahat ng mga estudyante at nahiya siya. Nakakagulat, lumapit ang pinakasikat na lalaki sa paaralan, si Cash, at nagpatugtog ng gitara at kumanta para iligtas siya sa kahihiyan. Pagkatapos ay nag-perform siya sa entablado kasama ang kanyang banda, ang Imotakan. Habang patuloy na nabubuhay si Megan bilang isang high school student, naging kaibigan niya si Roger, na interesado sa kanya, pero naaakit siya sa singer na si Cash.
Nalaman niya na nasa klase siya ng biology kasama si Cash at nahack niya ang seating system ng guro para maging kapareha niya si Cash sa lab. Nagalit at nagselos ang dalawang masamang babae sa klase. Bilang ganti, kinumbinsi ng mga babae si Megan na gusto ni Cash ang mga babaeng may school spirit at sinabi nilang subukan niyang maging school mascot. Ginamit niya ang kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban sa kanyang tryout para makuha ang posisyon na maging mascot. Nakuha niya ito dahil siya lang ang nag-apply. Sa laro, ipinakita niya ang buong sigasig sa kanyang papel bilang mascot ng paaralan. Pero pagkatapos, ilang mga binata mula sa kalabang paaralan ang nagtangkang kidnapin si Megan, hindi alam na bahagi ito ng isang tradisyon. Pinatumba niya sila, iniisip niyang mga agent ang mga ito na naghahanap sa kanya. Pagkatapos noon, sinubukan ni Roger na aliwin siya, pero wala itong epekto kay Megan. Pag-uwi niya, nabigo siya kung gaano kahirap ang high school, pero binigyan siya ni Mrs. Larson ng payo ng isang ina. Sa Prescott, hawak ni Hardman si Knox bilang bihag. Sinubukan niyang makipag-usap sa kanya, pero hindi ito nagtagumpay. Nakita sila ni number 84 habang sinasabi ni Knox kay Hardman na sinisira ng Prescott ang mga buhay at hindi lang ang mga target ang tinutukoy niya. Samantala, sa paaralan, naging viral ang video ni Megan kung saan tinalo niya ang mga binata sa laro. Pumasok siya at lahat ay nagsimulang purihin siya, pati na rin si Gooch, ang class clown. Naiinis si Liz sa kanyang bagong kasikatan. Sinabi niya kay Megan na hindi niya siya naniniwala at pinapanood niya siya. Nagsimulang magkagusto si Cash kay Megan at inanyayahan niya si Megan sa kanyang jam sessions. Sa session, nakita niya si Roger na tumutulong sa sound system. Sinabi niya kay Roger na ayaw niyang ma-expose sa internet at gusto niyang manatiling hindi halata. Habang nagsisimula silang mag-bonding, pumasok si Cash at ang kanyang banda at dinala si Megan. Nanghihinayang si Roger. Maya-maya, inanyayahan siya ni Cash sa isang house party. Habang pauwi siya, nahuli siya ng isang analyst ng Prescott at dinala kay Hardman. Handa nang ipatorture ni Hardman si Megan sa pamamagitan ng kanyang tauhan na si Pedro, dahil sa palagay niya ay nakikipagtulungan siya sa mga kaaway ng Prescott. Tinurukan niya si Megan ng truth serum at napagtanto niyang tapat siya nang sabihin niyang gusto lang niyang magkaroon ng normal na buhay sa labas ng academy. Naawa rin si Pedro sa kanya. Habang umiiyak siya, sinabi ni Hardman sa kanya na hindi siya pwedeng magrebelde at kailangan niyang sumama sa kanila agad. Humingi siya ng kaunting oras kay Hardman para tapusin ang ilang bagay. Pinayagan siya ni Hardman. Ibinaba nila siya sa harap ng bahay ng pamilya Larson para magmukhang lasing na lasing si Megan. Pumunta si Liz at tinulungan siya. Ilang eksena ang lumipas, parehong nagpunta sa isang malaking party ng class clown ng paaralan na si Gooch sina Megan at Liz. Sa party, patuloy na nakasama ni Cash si Megan. Sa kanyang pagkagulat, naroon na ngayon si number 84, na tinatawag na Heather. Parehong pumasok sa banyo ang dalawa at nagkaroon ng mainit na pagtatalo. Iniisip ni Megan na ipinadala siya ni Hardman para bantayan siya, pero may sariling plano si Heather. Samantala, nalasing si Liz kasama si Gooch sa kanyang bathtub at nalaman niya na si Bernard pala ang tunay na pangalan ni Gooch at hindi siya isang tunay na jerk. Bumalik sa party, hinanap ni Heather si Cash para asarin si Megan. Nagkompetensya ang dalawa para sa atensyon ni Cash. Pumunta sa party si Roger at nakita niyang hinalikan ni Megan si Cash. Nasaktan siya at umalis sa party. Inanyayahan si Megan na kumain kasama ang fun gang at nakita niyang lasing at natutulog sa sopa si Liz. Pero imbis na samahan si Liz, sumama siya sa ibang tao. Kinaumagahan, nagalit si Mrs. Larson sa dalawang babae dahil sa kawalan ng responsibilidad. Pinagalitan ni Mrs. Larson si Megan dahil sa pag-iwan sa kanyang kaibigan na lasing at hindi paghahatid nito pauwi. Sinabi niya kay Megan na hindi ginagawa ng kanyang pamilya iyon at hiniling niyang magbago siya. Habang naghihintay ng school bus, napansin ni Megan na si Hardman pala ang driver ng bus. Sinabi niya kay Megan na nakatakas si Knox mula sa Prescott at ipinakita sa kanya ang video kung saan binantaan siya ni Knox na papatayin. Hinimok niya si Megan na sumama sa kanya, pero tumanggi siya. Binalaan siya ni Hardman na kung hindi siya sasama sa kanya, ibig sabihin ay mag-isa na lang siya. Tinanggap niya ang mga termino at nagpatuloy sa kanyang lakad. Nang maglaon, sumakay siya sa kotse ni Liz papunta sa paaralan. Sa kotse,
Nag-aaway ang dalawa tungkol sa party nang biglang nagsimulang magpaputok sa kanila ang isang misteryosong itim na van. Natakot at nalitaw si Liz at nawalan ng kontrol. Hiniling ni Megan na magpalat sila ng upuan. Ngayon ay nasa isang kapana-panabik na habulan ng kotse sila. Sa gitna ng kaguluhan, sinabi niya kay Liz ang totoo tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Nag-init ang habulan ng kotse at nabangga ang kanilang sasakyan, pati na rin ang assassin. Hinala niya na si number 84 ang naghahabol sa kanya. Nasugatan si Liz at naospital. Tumawag siya kay Hardman para harapin siya tungkol sa kung bakit niya ipinadala si number 84 para halos patayin siya. Sinabi niya kay Megan na hindi niya ginawa iyon at akala niya ay namatay na si number 84 noong tumakas si Knox. Nag-aalala, hiniling niya sa kanya na tulungan siya, pero tumanggi si Hardman. Pumunta siya sa kwarto ni Liz kung saan siya nakakonfined. Sinabi niya kay Liz na aalis na siya dahil ayaw niyang madamay ang iba pa. Sinabi niya kay Megan na manatili na lang sa kanila. Lumabas si Megan ng kwarto saglit at nang bumalik siya, nakita niyang naghahalikan sina Liz at Butch. Nang gumaling na si Liz, nagsimula silang magplano kung paano sila lalaban kay Knox. Nagsimulang magka-bonding ang dalawa habang pinag-uusapan ang buhay ng isang agent. Nagkaroon ng ginhawa at kasiyahan si Mrs. Larson nang makita niyang magkasundo na sa wakas ang dalawa. Dumating ang homecoming dance. Naghanda silang dalawa para pumunta sa sayawan kasama sina Butch at Cash. Sa party, napagtanto ni Megan na medyo boring si Cash at iniwan niya ito. Napagtanto niya na si Roger pala ang taong nagkaroon ng interes sa kanya. Lumapit siya kay Roger para humingi ng tawad, na medyo galit pa rin sa kanya. At pagkatapos ay nalaman niyang si Heather pala ang date niya. Ginalit ni Heather si Megan at nag-away sila sa party. Sa gitna ng pag-aaway, natapon nila ang kanilang mga inumin sa masamang mga babae, na nagsimula namang mag-away. Hinabol ni Heather si Megan sa pasilyo hanggang sa makarating sila sa kusina. Sinabi niya kay Megan na sumali siya kay Knox para magkaroon siya ng pagkakataong patayin si Megan mismo. Pinagyayabang din niya na nagpabembang siya kay Cash at Roger. Lumapit si Liz kay Heather at sinaksak siya sa binti gamit ang isang corndog stick, na nagbigay kay Megan ng pagkakataong tamaan si Heather sa ulo at patulugin ito. Bumalik si Megan sa bahay at nakita niyang kinuha ni Knox at ng ilang tauhan niya sina Parker at Mrs. Larson bilang hostage. Nakipaglaban siya sa mga tauhan, pero nahuli rin si Liz. Ibinunyag ni Knox na siya pala ang Prescott Agent 1, pero umalis siya at tumalikod sa Prescott dahil ninakaw nito ang kanyang buhay. Nag-away sina Megan at Knox at naibunyag na si Knox pala ang unang Prescott girl. Pagkatapos, biglang dumating si Hardman kasama ang mga reinforcement para patayin ang mga tauhan at patulugin si Knox. Masaya siyang nakita si Hardman at sinabi niyang alam niyang tutulungan siya nito. Sinabi niya kay Hardman na sa kabila ng kanyang patakaran na walang puso, nagmamalasakit ito sa kanya. Niyakap niya si Hardman. Tinanong ni Parker si Hardman kung pwede siyang sumali sa Prescott dahil matagal na niyang pangarap na maging ninja. Sinabi ni Hardman sa kanya na mag-apply siya sa Prescott School for Boys. Masayang tinanong niya ang kanyang ina kung pwede. Nag-atubili ang kanyang ina at sinabi sa kanya na pag-uusapan nila ito mamaya. Pagkatapos ay sinabi ni Hardman kina Liz at Megan na tapusin ang kanilang homecoming dance at binigyan sila ng susi ng isang helicopter. Sa huling eksena, dinala ng dalawang babae ang helicopter patungo kay Roger. Humingi ng tawad si Megan kay Roger at humingi ng pagkakataon. Pumayag si Roger at niyakap siya. Sumakay sa helicopter ang dalawang babae kasama ang kanilang mga kasintahan. At dyan na nagtatapos ang video mga idol. Thank you for watching. Goodbye.